Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GB Balita Express. GB Balita Express. Narito na ang GB Balita Express. Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GB Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama rin natin sa kabilang linya, DJ Joey Boy, keeping us GB informed, GB aware, and GB updated. Live din po tayo sa ating Facebook live stream sa GB 99.9 FM. Oras natin ngayon, 6:36 AM on the clock, Philippine Standard Time. Hatid sa atin ng Nizep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. At dako na tayo sa ating headlines balita. Gatchalian tinanggihan ang joint signatory proposal ni Cayetano. House prosecutors hindi nasasagot sa depensa ni VP Sara. Ombudsman hinikayat ang mga testigo sa flood control probe na magsumite ng affidavit. At paghahanda para sa ikalimang sona ni Pangulong Marcos, sinimulan na. Reklamo laban kina Recto at Ledesma sa 60 billion pesos PhilHealth Funds transfer, ibinasura ng Ombudsman. Umpisahan natin ang ating balitaan sa issue sa Senado. Senator Gatchalian tinanggihan ang joint signatory proposal ni Senator Cayetano at sabi ng House prosecutors, hindi nasasagot sa depensa ni VP Sara. Ang detalye ng ulat na iyan hatid sa atin ni DJ Joey Boy. GB Balita Express. Magandang umaga, DJ Frankie. Tinanggihan nga ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang mungkahi ni Senator Alan Peter Cayetano na magkaroon ng interim joint signatory arrangement sa Senado habang may umiiral na sigalot sa liderato ng kapulungan. Sa ilalim ng panukala, magkasamang pipirma sina Gatchalian at Cayetano sa mga opisyal na dokumento ng Senado upang matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon nito, lalo na sa gitna ng paghahanda para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ngunit iginiit ni Gatchalian na hindi na kailangan ang naturang sistema. Ayon naman kay Cayetano, posibleng makaapekto sa operasyon ng Senado at sa trabaho ng impeachment court ang nagpapatuloy na usapin sa liderato. Samantala, sinabi ng House Prosecution Team na hindi na nila kailangang magsumite ng formal na tugon sa sagot ni Vice President Duterte sa impeachment case. Ayon sa mga prosecutor, hindi direktang sinagot ng Vice Presidente ang mga akusasyon laban sa kanya, kabilang ang umano'y maling paggamit ng mahigit 612 milyong pisong confidential funds, bribery, unexplained wealth at grave threats. Dagdag pa nila, mas nangatuon umano ang depensa ni Duterte sa mga legal at procedural na usapin kaysa sa mismong mga paratang. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes. Maraming salamat DJ Joey Boy. Samantala, Ombudsman hinihikayat ang mga testigo sa flood control probe na magsumite ng affidavit. Ang kaso ng libel isinampa laban sa mga nag-akusa. Para sa detalye ng balita. GB Balita Express. Pinayuhan ni Jesus Crispin Remulla ang mga dating bodyguard at staff na umano'y may kaugnay kay Zaldico na nagsumite ng kani-kanilang sinumpaang affidavit bilang bahagi ng investigasyon sa umano'y maanumalyang flood control projects. Ayon kay Remulla, mahalaga ang magkakahiwalay na testimonya upang makatulong sa masusing pagsisiyasat ng Office of the Ombudsman. Nakatakda namang humarap sa investigador sa June 11, 15 at 16 ang mga nagpakilalang bagmen. Nico. Sinabi rin ni Miko Clavano na matagal nang nakipag-ugnayan ang kanilang tanggapan sa mga sangkot upang makalap ang lahat ng posibleng ebidensya. Samantala, ayon sa mga kliyente, kaugnay ng umano'y pamamahagi ng pera. Matatanda ang inakusahan ng grupo ng ilang opisyal at personalidad na tumatanggap umano ng maletang may lamang pera na sinasabing iniutos ni Ko. Gayunman, mariing itinanggi ng mga ito ang naturang alegasyon. Kaugnay nito, naghain ng kasong cyber libel at libel si Bienvenido Abante Jr. laban kay Baligod at 18 pa na individuals sa isang media outlet. Iginiit ni Abante na walang basihan ang mga paratang at nakakasira umano ang mga ito sa kanyang pangalan at reputasyon.
Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. Sa ibang balita naman, update muna tayo sa nalalapit na SONA ng Pangulo. Paghanda sa para ikalimang SONA ni Pangulong Marcos Jr. sinimulan na simple at payak na tema paiiralin. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni DJ Joey Boy. GV Balita Express. Sinimulan na ng Kamara de Representantes ang mga paghahanda para sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakatakda sa Hulyo 27 ngayong taon. Sa isinagawang unang Interagency Coordination Meeting, sinabi ni Cheloy Velicaria Garafil na simplicity o pagiging simple ang magiging tema ng SONA ngayong taon. Dahil dito wala ng red carpet at mahabang gown at hinihikayat ang mga dadalo na magsuot ng simple ngunit naaangkop na kasuotan. Dinaluhan ng mga kinatawan mula sa Kamara, Senado, Malacanang, mga ahensyang pangseguridad at lokal na pamahalaan ang pulong upang talakayin ang seguridad, protocol at iba pang mahalagang paghahanda para sa taunang ulat ng Pangulo sa Kongreso. Gaganapin ang ikalimang SONA ni Pangulong Marcos sa Session Hall ng Kamara de Representantes sa Hulyo 27. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Sa kabilang banda, reklamo laban kina Recto at Ledesma sa 60 billion pesos PhilHealth Fund transfer, ibinasura ng Ombudsman. Para sa detalye ng balita. GV Balita Express. Ibinasura ng Office of the Ombudsman ang mga reklamong plunder, graft at malversation na isinampa laban kina Ralph Recto at dating Emmanuel Ledesma kaugnay ng paglilipat ng 60 billion pesos na hindi nagamit na pondo ng Philippine Health Insurance Corporation sa National Treasury. Nag-ugat ang reklamo sa kautosang inilibas ni Recto noong siya pa ang kalihim ng Department of Finance. Alinsunod sa special provision ng 2024 national budget. Sa 40-page na resolusyon, sinabi ng Ombudsman na ibinasura ang kaso dahil sa kakulangan ng prima facie evidence at iba pang sapat na ebidensya laban sa mga opisyal. Ayon pa rito, hindi napatunayan ang paglabag sa Anti-Plunder Act, lalo't na ibalik ang 60 billion pesos na pondo sa PhilHealth. Wala rin umanong naipakitang sapat na batayan upang papanagutin sina Recto at Ledesma sa ilalim ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Binigyang diin ng Ombudsman na si Recto ay naglabas lamang ng kautusan habang si Ledesma naman ay sumunod sa direktiba. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. Pasadahan naman natin ang mga balitang Southern Luzon. 4 na anyos na batang papasok sana sa eskwela. Nasawi matapos araruhin ng SUV sa Antipolo City, Rizal. Nasa kabilang linya pa rin, DJ Joey Boy, ibalita mo. GV Balita Express. Patay ang isang 4 na anyos na batang babae habang 6 na iba pa ang nasugatan matapos silang araruhin ng isang rumaragasang SUV sa kahabaan ng Don Vicente Avenue sa Barangay Kupang, Antipolo City, Rizal. Ayon kay Mark Henry Garcia, driver ng nasabing SUV, nawalan umano ng preno ang SUV noong linggo ng hapon bago inararo ang mga biktima. Nabangga muna nito ang isang tricycle at isang motorsiklo. Kabilang sa mga nasagasaan ang batang si Leleng na naglalakad kasama ang kanyang ina at lola. Nagtamo siya ng matinding pinsala sa ulo at kalaunan ay binawian ng buhay sa ospital. Ayon sa kanyang ina, kabibili lamang nila ng school supplies at sabik na ang bata sa pagpasok sa eskwela ngayong pagbubukas ng klase. Nakatakda rin sana itong magdiwang ng kanyang ikalimang kaarawan sa darating na June 23. Sinabi ng pulisya na sinubukan ng driver na ibangga ang sasakyan sa poste ng kuryente upang mapigilan pa ang pag-araro nito sa iba pang mga tao matapos mawala ng kontrol dahil sa umano'y sirang preno. Patuloy namang ginagamot ang 6 na sugatan habang nakakulong na sa detention cell ng Antipolo City Police ang driver ng SUV na nahaharap sa kaukulang kasong kriminal. Nanawagan naman ng tulong ang pamilya sa nasawing bata at iba pang biktima ng trahedya. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At sa pagpatuloy ng ating balita, HVI tiklo sa High Value Individual, tiklo sa buy bust sa Lucena at mahigit 590,000 pesos
na halaga ng hinihinalang shabu na samsam. At para sa detalye ng balita, GV Balita Express. arestado ang isang 51 years old na babae na itinuturing high-value individual matapos makumpiskahan na mahigit kalahating milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu sa isang bypass operation sa Lucena City. Kinilala ang suspect na si alias Mitch na nasa kote ng mga operatiba ng Quezon Provincial Drug Enforcement Unit sa Purok Puting, Buhangin, Barangay Kota, madaling araw ng Martes. Ayon sa pulisya, nakumpiska mula sa suspect ang tinatayang 87 grams ng hinihinalang shabu na may standard drug price na humigit kumulang na kalahating milyong piso. Na-recover din ng mga otoridad ang bypass money at isang sling bag na ginamit umano sa transaksyon. Kasalukuyang nasa kustodiya ng mga otoridad ang suspect habang inihahanda ang kasong paglabag sa Republic Act No. 9165. Ayon sa Quezon Police Provincial Office, bahagi ang operasyon ng pinaigting na kampanya laban sa ilegal na droga sa lalawigan. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At sa lalawigan pa rin ng Rizal, Boy Palacol sa viral video arestado sa Antipolo. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, pasok. GV Balita Express. Arestado na ng pulisya ang lalaking nakilala sa social media bilang Boy Palacol matapos makita sa isang viral video na may hawak na palakol habang hinahabol ang isa pang individual sa Antipolo City, Rizal. Ayon sa mga otoridad, nahuli ang suspect sa isinagawang follow-up operation isang araw matapos kumalat online ang video ng insidente na naganap sa barangay Bagong Nayon noong Hunyo 6. Sa investigasyon ng pulisya, lumabas na nagsimula ang kaguluhan ng umano'y mambato ang isang grupo ng mga minor de edad sa mga bahay at establishmento ng lugar. Dahil dito naglabasan ng ilang residente at hinabol ang mga sangkot. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng pulisya ang suspect habang inihahanda ang mga kaukulang kaso laban sa kanya. Patuloy naman ang investigasyon upang matukoy ang iba pang posible may kinalaman sa insidente. Samantala, muling nanawagan ang mga otoridad sa publiko na agad iulat sa pulisya ang anumang krimen o kaguluhan upang maiwasan ang paglala ng mga insidente sa komunidad. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Samantala, dako naman tayo dito sa Batangas. DepEd Batangas City inilatag ang pagbabago sa school year 2026-2027 3-term school calendar ipatutupad. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. inilatag ng Department of Education Batangas City Division ang mahahalagang pagbabago para sa school year 2026-2027. Kabilang ang pagpapatupad ng 3-term school calendar alinsunod sa DepEd Order No. 9 Series of 2026. Ayon kay City Schools Division Superintendent Hermogenes Panganiban, papalitan ng 3 termino ang dapat 4 na quarter upang mapahusay ang oras ng pagtuturo at pagkakatuto at mabawasan ang pagkaantala sa klase at mapataas ang kalidad ng edukasyon. Nagsimula na ang school year noong June 8 at matatapos sa April 8, 2027 na may kabuuang 201 days of classes at kabilang din sa mga pagbabago ang mga bagong classroom assessment at grading system. Gayon ding mas malinaw ang guidelines sa class suspension at pagpapatuloy ng pag-aaral tuwing may kalamidad o emergency. Pinakilala rin ang 4 na antas ng Learning Continuity Framework na kinabibilangan ng hayo, hinay, hinga at hinto. Depende sa sitwasyon at kaligtasan ng mga mag-aaral. Samantala, isasama rin ang Disaster Risk Reduction and Management o DRRM sa curriculum upang higit na mapalakas ang kahandaan ng mga estudyante sa panahon ng sakuna. Binigyan diin ni Dr. Panganiban na bahagi ang mga pagbabagong ito ng mas malawak na reforma ng DepEd para mas epektibo, dekalidad at matatag ang sistema ng edukasyon. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong umaga, hatid sa atin ng Lipa Medics Medical Center. 6:49 a.m. on o'clock Philippine Standard Time. My name is DJ Frankie. Nakasama natin sa kabilang linya, DJ Joey Boy, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang GV Balita Express sa GV 99.9, Your Good Vibes. GV Balita
Balita Express. GB